Alam nyo, minsan pag tinitingnan natin yung mga listahan ng pangalan mula sa kasaysayan, parang ano lang, listahan lang, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa likod ng isang simpleng listahan, may nakatagong isang grabe na pakatinding kwento? Isang kwento ng matinding inggitan, sakit at yung desperadong paghahanap ng pagmamahal sa loob mismo ng iisang pamilya. Yan ang bubuklatin natin ngayon. At dito na papasok yung malaking tanong natin, paano nga ba na ang isang away pamilya, isang away magkapatid ay pwedeng humubog sa kapalaran ng isang buong bansa? Kasi kailangan niyong malaman, itong mga pangalan na pag-uusapan natin, hindi lang sila basta-basta. Sila mismo ang magiging pundasyon ng bansang Israel. Grabe, di ba? Okay, so para masimulan to, kailangan nating kilalanin muna ang isa sa mga pangunahing tauhan dito. Unahin natin ang kwento ni Leah. Siya yung asawang, sabihin na nating hindi pinalad sa pag-ibig. Napunta siya sa isang kasal na walang pagmamahal, at yung pagnanasa niya para makuha yon ang magiging simula ng lahat ng to. So, ito yung pinakaugat ng buong gulo. Si Jacob, may dalawang asawa at take note magkapatid ba sila. Si Rachel, yun yung mahal na mahal niya, yung the love of his life. Pero may isang problema, hindi siya magkaanak. Sa kabilang banda, andyan si Leah, yung hindi niya mahal pero siya naman yung fertile, siya yung binibiyayaan ng mga anak. So you can just imagine, dito na magsisimula yung isang napakapait na kompetisyon. At ayun na nga, hindi nagtagal, nagbunga agad ang sinapupunan ni Leah. Isinilang niya ang panganay, si Ruben. Pero heto yung malupit, yung pagpapangalan sa kanya, hindi lang yan basta pagpili ng pangalan. Ito ay isang desperadong panawagan, isang sigaw para sa atensyon. Ang sabi niya, nakita ng Panginoon ang aking paghihirap, siguradong mamahalin na ako na yon ng aking asawa. Grabe, ramdam na ramdam mo yung sakit sa mga salita niya, di ba? Para kay Leah, itong anak na to, hindi lang siya biyaya, isa siyang parang tool, isang paraan para makuha niya yung pagmamahal na matagal na niyang hinahanap-hanap mula kay Jacob. At hindi pa dyan natapos, nasundan pa to. Ipinanganak niya si Simeon na ang ibig sabihin ay narinig kasi ang rason niya, narinig daw ng Diyos na hindi siya mahal. Wow! Tapos sumunod si Levi na galing sa salitang mapapalapit sa pag-asa niya na baka sa wakas mapalapit na sa kanya ang loob ng asawa niya. Bawat anak, isang bagong pag-asa. Bawat pangalan, isang panalangin. Tapos, dumating yung ikaapat na anak. At dito, parang may konting pagbabago sa tono ni Leah. Pinangalanan niya tong Judah, na ang ibig sabihin ay papuri. Ang sabi niya, sa pagkakataong ito, pupurihin ko ang Panginoon. Parang may bahid ng pagtanggap na baka tinigilan na niyang umasa kay Jacob at sa Diyos na lang siya tumingin. At after nito, bigla siyang tumigil sa panganganak. At least for a while. Okay, so ipas muna natin ang kwento ni Leah. Ngayon, ibaling naman natin ang camera, ika nga, kay Rachel. Kasi kung ang laban ni Leah ay para sa pagmamahal, yung laban naman ni Rachel ay para sa dignidad na magkaroon ng anak. At dahil dito, lalo pang iinit at magiging mas komplikado ang kanilang kompetisyon. Sa sobrang tindi ng inggit at desperation niya, sumabog na lang siya bigla kay Jacob. Sigaw niya, bigyan mo ako ng mga anak, kung hindi, mamamatay ako. Napakatindi. Dito mo makikita kung aano kabigat para sa kanya yung dinadala niyang kahiyan at yung pakilamdam na parang wala siyang kwenta. Dahil sa desperasyon na yan, gumawa ng hakbang si Rachel. Ginamit niya yung isang paraan na, karaniwan naman noong sinaunang panahon, yung surrogate motherhood. Ang nangyayari dito, ibibigay ng asawang babae yung alipin niya sa asawa niya para magkaanak para sa kanya. At yan ang naging diskarte ni Rachel. So, ayun, ibinigay niya yung alipin niyang si Bilha kay Jacob. At nagbunga naman, nagkaanak sila ng dalawang lalaki. Yung una, si Dan. Ang ibig sabihin, binigyan niya ako ng katarungan. Yung pangalawa naman, si Naphtali, na ang kahulugan ay isang malaking pakikipagbuno or great struggle. At pagkapanganak kay Naphtali, dito na idineklara ni Rachel ang kanyang panalo. Sabi niya, nagkaroon ako ng matinding pakikipagbuno sa aking kapatid at ako ay nagwagi. Grabe no? Malinaw na malinaw para sa kanya, ito ay isang digmaan. At sa isip niya, siya na ang nananalo.
Pero syempre, si Leia hindi naman papatalo. Nang makita niyang tumigil na siyang magkaanak at yung kapatid niya ay nakakalamang na, gumawa rin siya ng counter move. Ginaya niya ang diskarta ni Rachel. Ibinigay niya ang sarili niyang alipin, si Zilpa, kay Jacob. At boom, dalawa pang anak na lalaki, sina Gad at Asher. Okay, so itali natin, let's check the scoreboard sa tinatawag nating Battle of the Wombs. Sa puntong ito, ang Team Leah may 4 na sariling anak plus 2 mula sa alipin, so a total of 6. Ang Team Rachel naman, 2 anak mula sa alipin pero wala pa ring sarili niya. Lamang na lamang si Leah, 6'2". Akala nyo tapos na? Hindi pa, dahil may isang medyo weird na pangyayari na lalong magpapatindi sa away nila. Pumasok sa eksena ang isang desperadong kasunduan dahil sa isang misteryosong halaman na tinatawag na mandragora. Pinaniniwalaan kasi noon na nakakatulong ito sa fertility. So, ganito yung nangyari. Unang-una, yung anak ni Leia na si Ruben, nakita ng mga mandragora. Pangalawa, nakiusap si Rachel kay Leia, pahingian naman yan. Pangatlo, sumagot si Leia ng isang alok. Ang sabi niya, sige, bibigyan kita kapalit ng isang gabi kasama si Jacob. At pang-apat, pumayag si Rachel. Can you believe that? Ipinagpalit niya ang isang gabi kasama ang asawa niya para sa mga halaman. Ganun na sila ka-desperate. Pero alam nyo yung talagang tumatak sa buong exchange na to? Yung sagot ni Leah, puno ng pait. Sabi niya, hindi pa ba sapat na inagaw mo ang asawa ko? Kukunin mo pa pati ang mga mandragora ng anak ko? Dito bumuhos lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng napakaraming taon. At heto na yung pinaka-ironic sa lahat. Yung trade, gumana, naging mabunga. Pero para kay Leah, siya yung nakinabang, hindi si Rachel. Dahil sa gabing yon na ipinagpalit ni Rachel, nabuntis ulit si Leah at nagsilang pa ng 2 anak, si Issachar na ibig sabihin ay gantimpala at si Zebulun na karangalan. Talk about a plot twist. Sa gitna ng lahat ng to, ng inggitan, ng sakit, ng mga desperadong kasunduan, sa wakas, may isang panalangin na didinggin na. Ito na yung sandali na hinihintay ni Rachel. Sabi sa teksto, sa gitna ng lahat at naalala ng Diyos si Rachel. Isang napakasimpleng pangungusap, pero grabe ang bigat. Ito yung sign, yung hudyat na may malaking magbabago na sa kwento. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon ng paghihintay, ng pag-iyak, ng kahihiyaan, narinig din ang panalangin niya. Nagsilang si Rachel ng isang anak na lalaki at pinangalanan niya itong Joseph. Ito yung emotional climax ng buong storya para sa kanya. At alam niyo kung ano yung mga unang salita niya? Inalis ng Diyos ang aking kahiyaan. Dito mo talaga mararamdaman kung gaano kabigat para sa kanya at sa kultura nila noon yung pagiging baog. So yung pagsilang ni Joseph, hindi lang yan isang biyaya, isa itong pagpapanumbalik ng kanyang dangal. So sa kabuuan, 11 anak muna. Plus yung bunsong si Benjamin na isisilang niya mamaya, sila ang magiging pundasyon ng 12 tribu ng Israel. Isipin niyo yun ha. Isang buong bansa na ang mismong pinagmulan ay isang pamilyang watak-watak, puno ng inggitan, sakit at away sa pag-ibig. Yung alitan nila, yun pala ang umubog sa simula ng isang buong lahi. Kaya sa pagtatapos ng kwento natin, eto yung iiwan kong tanong para sa inyo. Subukan niyong isipin, ano kaya ang kwentong isinisiwalat ng mga pangalan sa sarili ninyong pamilya? Tungkol sa mga pangarap nila, sa mga pag-asa, sa mga pinagdaanan. Kasi baka may kwento ring nag-aabang lang na matuklasan ninyo.